Magandang Recording in progress. Yan. Yan. Tensyon na po, Meko. Magandang gabi po mga kababayan, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na ipinahintulot po sa atin ng Panginoon. Na tayo po ay muli magkaroon ng pagkakataon ng kausap-usap. Upang sa isang bagay po, ay meron tayong mabuksan sa atin, matutunan natin at maalaman natin kung ano ba yung mga ating laging sinasabi na pinag-uusapan tungkol sa mga Biblia, kung ito ba yung nasa kasulatan o ito ba yung nababatay sa diwa na nasa Biblia. So, kaya naalam natin lagi, natin pag-uusapan lagi, ano ba yung tama para maintindihan natin kung ano ba yung talagang ibig sabihin o yung pinahihintulutan ng Biblia na atin naman dapat namang sampalatyanan, tanggapin. At hihingi tayo ngayon ng gabay sa Diyos natin, sa Panginoon. Gabayan tayo ng Espiritu Santo para ibigay sa atin yung unawa na ipagkaloob sa atin, upang maintindihan natin kung ano ba talaga yung mga nasusulat at ano ba yung itinatawid na diwa. So, ito po mga kapatid. So, ngayon, meron po tayong pag-uusapan mga kapatid. Tungkol po dun sa nakita nating post ng ating isang kababayan, kay Bayo. So, yun po ating pag-uusapan. Siguro po, ma-play muna natin. No? Pakinggan nyo po sandali. Ito yung mga 5 minuto lang naman. Buwin nyo natin kasi may silang naman yung sinabi. So, pakinggan po natin. Pakapatid na Prosser, pakiplay na lang po. Ito ang lagi niyong tatandaan mga kapatid, mga kaibigan. Pagdating sa kaligtasan, wag na wag kang susunod sa tao. Wag na wag isalig ang iyong kaligtasan dahil lang sa sinasabi ng tao o dahil sa ginagawa ito ng tao. Wag mong ipagkatiwala sa tao ang iyong kaligtasan dahil walang tao na ikaliligtas mo, kundi yung Ebanghelyo ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo ang ikaliligtas natin. Roma 1:16, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at ganoon din sa Grego. Unang Korinto 15:1-2, sa pamamagitan nito ng Ebanghelyo, ligtas kayo. So, Ebanghelyo ang ating ikaliligtas. May nagtanong sa akin, may nag-comment sa akin, wag daw siyang sumunod sa akin dahil may impyerno daw siya pag sumunod sa akin. Tama yun. Pag sumunod ka sa akin, may impyerno ka talaga. Bakit? Kasi ako bilang tao, pwedeng lumihis sa Ebanghelyo. Kaya wag nating gawing saligan ng tao, daling sundin ang tao para ka maligtas, kundi yung Ebanghelyo. Kahit pa yan mga apostol. Huwag kang sumunod sa kanilang gawa pagka ang kanilang gawa ay hindi ayon sa Ebanghelyo. Sabi ni San Pablo. Ito, pakinggan nyo sabi ni San Pablo. Kahit kami mangaral sa inyo ng ibang Ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral na, itakwil nyo. Takwil nyo kami. Pag kayong ipinangaral namin iba sa aming ipinangaral, takwil nyo kami. Huwag niyong sundin kahit mga apostol kami. Huwag ninyong sundin ang aming sinasabi, ang aming ipinapagawa. Kung yung aming ipinapagawa sa inyo o ang aming sinasabi sa inyo ay iba na sa Ebanghelyo na aming sinabi noong una, huwag niyong sundin kahit apostol pa kami o kahit anghel pa yan mula sa langit ang mangaral sa inyo na ibang aral
sa nauna nyo nang tinanggap na aral mula sa amin, takwil nyo. Bakit? Kasi ang Ebanghelyo ang ikaliligtas eh. Hindi ang mga apostol ang ikaliligtas. Tingnan mo yung ginawa ni Pedro, mga kapatid. Yung ginawa ni Pedro ang pagpapakunwari na sa Galatia 2, nag-udyok yun sa ibang mga kapatid na Hudyo para gumaya sa pagkakamali din ni Pedro. Si Pedro ho kasi ay nakagawa ng pagpapakunwari dahil nung yung mga Hudyo na kasama ni Santiago hindi pa nagsidating, nakisalo siya sa mga Hentil. Pero nung dumating na ang mga Hudyo, humiwalay siya sa mga Hentil dahil natakot siya sa mga Hudyo. So nakita ni Pablo yun. Itong si Pedro dapat hatulan. Bakit? Hindi lumalakad ng matuwid sa katotohanan ayon sa Ebanghelyo. Dapat kong hatulan. Bakit? Marami kasing mga Hudyo nagpapakunwari din at pati si Bernabe nabuyo sa kanilang pagpapakunwari. Nakahila pa ito ng paggawa ng kasalanan. Yung kasalanan ni San Pedro na yun, nandamay pa ng marami dahil nakita ng mga ilan ang ginawa ni Pedro, ginawa din nila. So dahil sumunod sila sa kamalihang ginawa ni Pedro, anong resulta? Mali din yung kanilang ginawa. Tanong, kung patuloy nilang gagawin yun, maliligtas kaya sila? Hindi. Bakit? Sumunod ka kay Pedro eh. Yung ginawa ni Pedro, lihis sa Ebanghelyo, sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi, pag ginawa mo yung ginawa ni Pedro, lihis ka rin. So ano ang gusto mong ipunto dito, mga kapatid? Doon tayo lagi sa Ebanghelyo. Dahil yun ang ating daan papunta sa kaligtasan. Pag lumihis ang iyong kapatid sa Ebanghelyo, ikaw na nandun nakalinya pa sa Ebanghelyo, doon lumalakad pa sa Ebanghelyo, hilahin mo, dalhin mo pabalik sa Ebanghelyo. Huwag ka dyan kapatid, balik ka dito sa ikaliligtas. Lumihis ka eh. Kagaya ng ginawa ni Pablo kay Pedro. Sinaway niya ng mukhaan, hindi para ipahiya si San Pedro, kundi dahil mahal niya ang kapwa niya apostol. Ayaw niyang mabuyo sa pagpapakunwari si Pedro at maging mga ibang kapatid. So, ganun ka-importante ang Ebanghelyo, mga kapatid. Kaya ako, ang advocacy ko sa aking pangangaral, pagsasalita ng salita ng Diyos, dapat nakasulat sa Ebanghelyo. Yung ating ginagawa sa loob ng ating paglilingkod. Dapat meron kang batayan. Dapat utos ba, practice ba ng unang Kristiyano? Kung hindi, takwil mo. Kung hindi utos, wag mong gawin. Yan. Napakahalaga po ng Ebanghelyo dahil yun ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At kung nagtiis tayong sumunod, meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. O, yun po mga kapatid, no? Narinig natin yung sinabi ng ating kababayan, kakaiba yun. Hindi ko lang po alam kung anong ito yung isang religion siya na ano. Tingin ko dito, baka oneness to o sas. Hindi ko lang tiyak. Pero ganun pa man, ano, yun po yung sinasabi niya. Ang sabi niya, sinulot yun, huwag daw itiwala. No? Pagdating daw sa kaligtasan, wag daw karang susunod sa mga tao. Wag daw isasalig yung kaligtasan dahil sa sinasabi ng tao. O dahil sa ginagawa ito ng tao, wag mong ipagkatiwala sa tao ang iyong kaligtasan. So yun ang sinasabi niya. Dahil wala daw tao na ikaliligtas mo kundi yung Ebanghelyo. O Ebanghelyo ng Diyos, Ebanghelyo ng Panginoon, yun daw ang ikaliligtas natin. Yun yung sinasabi niya. Sinulat po natin yun. So, tingin niyo po mga kapatid, yung ba'y kasang-ayon na sinasabi sa Biblia? Ano ba yung tama? Ano po masasabi niyo kapatid naman? Yung sa ayon po bago po ako magandang araw po, gabi o ano po sa inyong mga lugar.
Maraming salamat po na bigyan niyo kami ng pagkakataon muli na makapaglingkod sa inyo. Ayun po dun sa napakinggan natin. Natawa lang ako dun sa sinabi niyo, kahit ako, wag kayong maniwala sa akin kasi ang sabi niya, may ano raw sa kanya na maiimpyerno. Ano pa saysay nung ganyang pagkakaya? Kanya pala hindi na dapat makinig o maniwala. So, Kaya, para bang huwag maniwala sa tao. Eh, kanino ka maniniwala? Ebanghelyo, sino ba magsasalita? Ang tao. Dapat ang mangyayari diyan, limiin, pagbatayan mo kung ang sinasabi ba ng tao, tama. Kung tama naman ang sinasabi, bakit hindi mo naman paniniwalaan? Sabi, ang piso, ibigay mo sa bata, piso yan. Ibigay mo sa matanda, kaya piso pa rin yan. Ang katotohanan, kahit sino magsalita, katotohanan yan. Pero siya, wag daw ang tao. Paano yun? Sino? Maniwala sa ebanghelyo. Tama yun. Pero ano ka maniniwala sa ebanghelyo? Sino magkakasabi sa iyo? Maaari siguro, sinabi niya na isipin nyo kung sino yung nagsasalita. Kung kapanipaniwala pa, yung taong nagsasalita. Katulad niya, bakit pa siya nagpapahayag niya kung hindi naman dapat siyang paniwalaan? Sayang lang yung kanyang laway. Diba? Huwag daw maniwala. Huwag yan. Tapos inahalimbawa pa niya si Pedro. Pinalabas niya, si Pedro, mali-mali. Diba? Hindi naman yun. Brad Johnny, ikaw ano ba maduduktong mo doon? o nga po, sinusunod ko yung sinasabi niya. Eh, binanggit niya yung sa Roma 1:16. Tama naman yung talata doon. Tama yun. Hindi tayo tutol doon. Ang nakalagay doon kasi sa Roma 1:16. Nasabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So, ginamit niya rito yung 1:16. Hindi naman tayo tutol doon eh. Kasi yung ebanghelyo talaga, kapangyarihan ng Diyos yan. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, tinitignan ko po yung mga punto niya eh. So, ito una niyang ginamit dito, ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya, kumbaga, initignan ko, ito yung oneness, one save. Kasi sampalataya yung kanyang ginagamit. Wala naman tayong tutol doon. Tama yung talata. Tapos, ginamit din niya yung unang Korinto. Yung sa kalagay sa unang Korinto, 15 at 1. 15, 1, hanggang 2. Ito. Ay, kapatid na pro, sir, kalimutan ko. Kung mapapakita niyo po, pwede niyo ipakita ng kapatid na po, sir, para po makita rin. Habang hinahanap ng ating kapatid na professor, ganito po mga kapatid, ang nakalagay doon sa unang Korinto at 15, uno yun, ang ganda siya sinabi niya. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ito na naman to. Kasi madalas ginagamit to ng mga oneness at ng mga osas. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ang iingatan. Ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya na walang kabuluhan. Yun ang hindi niya napansin. Yung sinasabi na kung kayo nagsisampalataya nang walang kabuluhan. Ngayon, ang sinasabi niya dyan, yung Roma 15, tsaka dyan sa Korinto, ginagamit niya yan para ipatunog doon sa sinasabi niya kung kasang-ayon ba doon sa sinasabi niya na yung tao dapat pagkatiwalaan. Unang-una, pansinin natin, Roma 1:16 yung ginamit niya. Itataas mo lang yon sa 15 para malaman natin kung sino yung nagsasalita dyan. Kasi ito, pagkakataon ko na sinasabi ni Pablo sa Roma, nasa Roma to yung 1:15. Kaya nga sabi dito, Roma 1 at 15 po, kapatid na professor.
Kaya nga, sabi doon, ganang akin ay handa ako ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong na nga sa Roma. So nasa Roma po diyan si Apostol Pablo. At yung sa unang Korinto 15:2, pinangangaral din niya yun. Ebanghelyo rin po yung mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya, may nag-comment daw sa kanya. Kaya yung sinabi niyo, no, brother, na pati ako ikaw, hindi ako paniniwalaan. Kasi ako, tao din ako. So pwede akong pwede akong magkamali. Ganun, no? Pwede daw ma-impyerno, ika nga. Naku po, delikado yun. Kung malimbawa, no, ikaw pala sa sarili mo, hindi ka nakakatiyak, sabihin mo pa, ikaw, pwede kang kaya ka nga, kung mag-alam niyo po, mga ganito kapatid. Ang Diyos kasi, tumatawag yan. Tumatawag yan. Sino ang tinatawag yan? Aso? Lobo? Yung ba mga susundin mo? Manok? Bibe? Di mas lalo ka namang hindi susunod doon. Di ba? Kapatid ng Noli. Kasi ganun yun eh. Ang tao, ang Diyos, naglalagay. Ano ba yung nilalagay ng Diyos? Di ba? Para masabi mo na, huwag ka magtitiwala sa tao. Unang-una, mag-isip lang kayo mga kapatid. Hindi ko muna ilalagay yung Panginoon natin dito. Kasi ang Panginoon natin, magkatawang tao yun. So, ilalagay na lang natin, halimbawa, yung mga nag-iwan ng Panginoon, apostol, at yung mga sumusunod pa. Ano ba yung mga yun? Di ba tao yung mga yun? Hindi mo ba pwedeng pagkatiwalaan yun? Hindi ka ba susunod doon? Ano ba pinangangaral ng mga yun? Di ba ebanghelyo din? Kaya nga sinasabi dito ni Pablo sa 15, yung sa Roma 1:15, kaya nga sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo. Ano yung pinangangaral niya? Ebanghelyo. Mukhang niyata itong kapatid medyo siguro, hindi na niya siya napansin niya kanyang ina. Ganun pa man, no? Hindi naman natin siya ibig pasamahin. Kaya lang, yung sinasabi niya, kailangan natin yung mga kapatid, maitama yun, no? Alamin natin kung ano ba ang tama na sinasabi ng Biblia para sabihin mo na huwag kang magtitiwala sa tao. Alam mo yung sa isang kaisipan, pwede natin tanggap. Pero kung lalahatin, nilahat mo At sinama pa yung sarili mo. Paano ka namin pakikinggan? Dapat hindi ka na nagsasalita. Kasi bakit? Sabi mo rin hindi ka dapat pagkatiwalaan. Di ba? Mali yun. Kasi ang mga apostol man, sila, nilalagay ng Diyos Naglalagay ang Diyos ng guro, sugo, propeta. Yung ba, mga tao yun, mga kapatid. Naglagay ba ang Diyos ng mga hayop? Pagka ang Diyos naglagay ng hayop, susubok ka ba o hindi? Pag nilagay ng Diyos, susunod ka. Sige po, Brad Oli. Ganun naman pala ang katwiran niya. Sabi niya patid siya dapat kung hindi naman siya sigurado sa kanyang sinasabi, siguro siya magsalita. Di ba? Tayo, nahandito tayo. Nagsasalita tayo. Di ba? Tama rin yung sabihin, may magkakamali tayo, pero tayo, kailangan i-accurate tayo. Pagtungkol sa ebanghelyo, yun ang dapat nating doon tayo mag-istrikto. Madali naman itong sinasabi natin na ditutulan nila lahat ng vlog natin. Wala namang tumututol sa atin nila. Tayo, nagkakamali talaga tayo. Pero pag ibang bagay. Pero kailangan pagtungkol sa ebanghelyo, kailangan accurate ka dyan. Hindi ka dapat magkamali. Kasi, bakit ka naman magkakamali kung ang batayan mo naman nasa Biblia? Ang masama, yung ikaw, magtuturo ng wala sa Biblia. At isang tao naman na wala sa Biblia ang sinasabi at pinaniwalaan ng iba, ay doon mo ipapahamak. Pero ikan mo yung tao, huwag naman yan lahatin. Kung siya ganun, dapat huwag na siyang mag-vlog. Doon pa lang, ilan pa lang yung napapanood natin sa kanyang mga vlog nakikita natin, ang daming sablay Kaya lang sabi ko, kaya nung isa lang pag-usapan natin, ano ba to? Sabi ko, ito ba ang dapat pakinggan? Yung klase talaga na tao, yung tulad niya, hindi dapat pagkatiwalaan. Kasi mismo siya hindi tiwala sa sarili niya. Kung siya hindi tiwala sa sarili niya, sino pa ang makitiwala sa kanya? Di ba, Brad Johnny? Opo, tama. Tama yung sinabi niyo. Kung ikaw pala sa sarili mo, limbawa, wala kang tiwala sa sarili mo. Lalabas diyan,
Katulad na napag-usapan natin mga nakaraan sa paksa natin sa mga nakaraan linggo, meron kasing pinagkakatiwalaan ng Diyos eh. Pinagkakatiwalaan ng Diyos. Gusto nyo yan ba, ilalagay niya ron? Dapat mong pagkatiwalaan nyo kung Diyos ang naglalagay mo. Brad Johnny, Pero kalimbawa, sige po. lalabas niyan, pati pala ang Panginoong Hesukristo na naglagay ng mga apostol, mga tao yun, lalabas nun eh. Sablay sa kanya pala ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo naglagay ng mga iglesia. Di ba? Ilalabas. Ang Panginoong Hesukristo, katawan tao, tao din siya noong panahon na yun. Di ba? Dapat hindi rin siya paniwalaan. Ito parang ang tingin ko to, yung aral nito, kumbaga parang halo-halo siya. Hindi maintindihan kung oneness siya, kung ano siya. Ayun nga po. Di ko rin siya alam, Brad, kung binabasa ko siya, kung honest ba siya o sas. Halos kasi ganun yung kanilang halos isa sila ng paniniwala. Pero galing din to sa sa MCGI eh. Pero bakit kung galing to sa MCGI, bakit lumihis siya? Ang layo, lumihis. Meron kasing punto na sinabi ni Brad Eli sa mga nakakaraan na siya pa'y nasa atin. Huwag niyo akong tignan. Sabi niya, huwag niyo akong tignan. Yun ang sinasabi niya, huwag niyo akong tignan. Ang tignan niyo yung aral ko. Yung aral na sinasabi ko na galing sa Panginoong Hesukristo. Yun ang sinabi niya. Yun ang malinaw na sinabi niya. Ako, may kasiraan niya, sabi niya. Pero, inano niya, aral. Yung aral na sinasabi ni Brother Eli doon. Hindi yung katulad niya, pati yung pagtitiwala, wag daw magtitiwala. Wag magtitiwala. Bakit? Hindi dapat wag din siya magtiwala sa mga miyembro niya. Di ba? Yung mga miyembro niya, dapat wag siya pagkatiwalaan. Di ba? Yun lang yun eh. Para bang lumalabas na wala nang tama sa kanya, lahat mali, basta tao. Depende sa tao. Opo, Kung tao nakita mo, kung tao nakita mo na hamon sa pera, kasinggo, tapos magsasalita ng ebanghelyo, ay yan, huwag mong paniwalaan. Diba? Biro mo, magsasalita ka ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, pero ang pamumuhay niya di ba? Biro mo, sabi nga ikaw ang nagtuturo. Tapos hindi ka sumusunod. Anong tawag sa'yo? Di ba? Kailangan, sinasabuhay din. Yari, sinabi natin, tayo. Taga naman hindi natin ginagawa, huwag kang iinom ng alak, huwag kang maglalasing. Hindi nyo ba papaniwalaan yun? Di ba? Masama yan, hindi nyo ba paniniwalaan yun? Masamang magnakaw, hindi ba paniniwalaan? Dahil ba ang tinignan nyo ako? Hindi, ebanghelyo ng Panginoon. Kasi tayo, sa unang panahon, mabuhay natin, noong unang mga tayo, hindi pa kaanib. Doon talaga, nakabasuwayin tayo, pero ngayon, awat tulong ng Diyos. Kung hindi nyo naman kami paniniwalaan, nasa inyo na yun. Jadi kung sinabi namin, huwag kayong maglalasing, huwag kayong magsusugal, huwag kayong mandaraya, ayaw nyo paniwalaan, di gawin nyo. Di ba? Di ba? Di gawin nyo. Ayaw nyo, wala nyo sinasabi namin. Hindi naman, kasi ang kautusan ng Panginoong Kristo, ang mga kautusan, hindi naman ang Panginoon magbibinipisyo niyan tayo mga tao ang nagbibinipisyo ng mga utos. Pag sinabi ng Panginoon Kristo na huwag kang magnanakaw, nagnakaw ka, wala namang magiging binipisyo ang Diyos sa ganung mga bagay itinuturuan tayo. Yun ang ebanghelyo. Ang problema kasi sa kanila, lumalak pa sila. Gagamit sila ng talata na sasabihin nila, kahimat kami ang mga anghel. Kahimat nga Ibig sabihin kahit sino, basta ibang ebanghelyo. Kung ang ebanghelyo naman sinasabi, ebanghelyo ng Panginoon, hindi naman lumilihis. Di ba, kapatid Johnny? Opo. Tama, Brad Nolino. Yun yung sinasabi ko, kung pinupunta natin. Una, ginamit niyo may kahimat kami. Sana, kumbaga, kinuha mo yung diwa nun bago mo sana sinabi. Tama, ang sinasabi natin, mga kapatid.
Ang mga talata po, tama yan. Tama yan. Wala pong magiging mali dyan sa mga talata. No? Yan po kasi ay pawang pinasulat ng Diyos, pinasihan ng Espiritu ng Diyos. Tama yan. So, nagkakaroon kasi ng problema. Yung sa pag-unawa niyan eh. Unawa niyan. Ngayon, sinasabi niya, huwag pagkatiwalaan. Depende nga yun sa tulad sinasabi ng kapatid na Lenny, mga kapatid, mga kababayan. Depende po yun sa tao. Depende yun. Katulad halimbawa, no, sinasabi dun sa Mateo 10 at 16, kapatid na conserve. Uunawain mo lang yung sinasabi. Nasa Mateo po. Tingnan niyo po. Mateo 10 at 16 po. Papakita natin sa inyo para maging halimbawa po niyo. Tsaka niyo po isip-isipin mga kapatid. Yan, nakalagay po dyan. Narito, sinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayo, gaya ng mga ahas at makapagtintimang gaya ng mga kalapate. So, narinig niyo po, ang nagsasalita dito, ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, narito, sinusugo ko kayo. Sino po yung sinusugo, tinutukoy dyan? Yung mga alagad, yung mga apostol. At hindi lang po 12 yan, mga kapatid, para sa inyong kaalaman. 12 yung pangunahin, pero meron pa po siya sinusugo, diba? O, yun po, nakalagay dyan, narito, sinusugo ko kayo. Sino pong tinutukoy? Mga alagad. Mga alagad dyan, mga apostol. Ilan po ang mga apostol, mga alagad. Kung halimbawa yung inutusan ng Panginoon, sinugo niya, dumating sa inyo, nangangaral, susunod ka ba? Dapat ka sumunod. Bakit? Sinugo ng Panginoon yun eh. Sinugo ng Panginoon yun. So, ang ganito kasi yung mga kapatid. Ang pagsunod kasi, hindi naman kasi ang natural, pag nakakita ka, susunod ka. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang naturalesa ng tao. Ang una po mga kapatid, makinig. Mali kasi ang punto nito eh. Ang punto niya kagad sunod eh. Dapat sana mga kapatid, ang una, sinabi niya dapat, makinig ka muna bago ka sunod. Kasi ang unang tema talaga ang gawin mo, makikinig ka. Aba, may itoyo ka o may tama ang utak mo. Pagkahanba kung sino lang makita mo, susunod ka. Hindi ganun yun. Di ba? Yan, pagdating sa ebanghelyo, susunod ka ba kagad? Pakinggan mo muna, makikinig ka muna. Yun ang pangunahin mo muna gagawin. Hindi ka basta susunod. Hindi ka basta susunod. Makikinig ka muna. Ngayon, kung halimbawa at narinig mo, yung daladalang ebanghelyo, tama't totoo, hindi ka ba susunod doon? Susunod ka doon. Kasi bakit? Makikilala mo yung turo eh. Kung yung tinuturo niya sa Diyos o hindi. Pag hindi sa Diyos, huwag ka maniwala. Di ba? Yun ang pangunahin, makinig ka, tsaka ka susunod. Hindi pwedeng susunod ka kagad. May tama ka sa utak. Pagka ang ginawa mo, nakakita kang tao, sumunod ka na. Hindi ganun yun. Di ba? Ang gumagawa na, aso, yung aso, pupunta roon. Nakakita ng tao, yung mga ay susunod. Walang isip yun eh. Hayop yun. Ilalagay mo ba yung sarili mo sa pagganan? Mali. Kaya, kung kukunin mo yung tamang diwa na sinasabi ng Biblia, lalabas, hindi ka na nagsalita. Tao ka eh. Tapos sabi mo, yung PL pa makikinig sa'yo. Naku, hindi po. Kami mga kapatid, hindi po ganyan ang aming paniniwala. No? Hindi po ganyan namin tinitindigan. Kami po mga kapatid, alamin niyo muna, pakinggan yung sinasabi namin. Kung karapat-dapat pang sundan. Nasa inyo po ang pagdidesisyon nun. Mga kapatid, hindi gasta, umaga, hindi kami nagsumunod kagad kayo. Kaya nga sinasabi namin, hindi po kami nang hihikayat para kami dumami. Hindi po namin hihikayat ang iba na magsibasta-basta umanib sa amin. Hindi po kasi may proseso rin yan, ang pag-anib. Ang ibig lang namin, tinatawid po namin mga kapatid. Diwa ng Biblia, binasa Biblia. So kahit tao po, pwede niyong paniwalaan nyo, pwede niyong sundan. Kung ang dala-dala ng tao, totoo at katotohanan. Yan po yung mga kapatid. At kung yung sinasabi niya, nandun sa ebanghelyo. Kahit sabihin mo, ang pogi-pogi mo, ang galing-galing mo,
Kabisado ko nga Biblia, wala naman sabay yung ebanghelyo yung sinasabi mo. Ba't naman ako susunod sa'yo? Ano po yung mga kapatid? At huwag niyong pararatangan mo, halimbawa sa Paul nila Pedro, kung pararatangan si Pedro, nagkamali. Walang maling itinuro si Pedro. Kaya ngayon ginamit na sitas tama yung sitas, yun yung sinasabi. Kaya lang sana, kinukuha mo yung diwa. No? Kasi para sabihin mo doon, no? Tulad yan, yung sinasabi sa gawa 20 at 35, kapatid na Prosel. Gawa po, 20 at 25. Para malalaman natin, nakikita ng mga kapatid natin. Ano po, 25 po. Sige, tama po, okay na po yan, mga sis. Kapatid na Prosper pala. Ayan, no? Ano po nakalagay yun yan? Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Tapos ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisakdol sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay. Ano pa ibig sabihin yan? Nagbigay halimbawa sa inyo. Pag sinabi nagbibigay halimbawa, ano kasunod nun? Di ba dapat susundan mo? Susunod mo? Sinabi ng Apostol Pablo, ng mga apostol, sinabi ng mga apostol, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Pag sinabi ng mga apostol, susundan ba? Hindi. Susundan mo. Kasi, tignan nyo, ano ba sinabi dyan? Pagpapagal. Nagkisaklolo sa may hina. Alalahanin namang salita ng Panginoong Jesus. Hindi mo masusundan nyo. Sumasaklolo ka sa mahihina, tumutulong ka sa mahihina, naaawa ka sa mahihina, diba? Tinutulungan mo yung mahihina. Alalahanin yung salita ng Panginoong Jesus. Nagbibigay ka ngayon. Diba? Ngayon, tumatanggap ka naman. Diba? Hindi ka ba susunod sa ginagawa ng apostol? Puro kabutihan yun Turo ng ebanghelyo yun. Pag ikaw isang alagad ka, magbibigay halimbawa ka, anong gagawin mo? Para yun ang susundan. Pag nagbibigay halimbawa ka, yun ang susundan. O hindi ka lang basta hindi ka lang basta lagi nagsasabi ng ebanghelyo. Kasi kung nagsasabi ka ng ebanghelyo, di mo na naman ginagawa, useless ang pagsasalita mo. Hindi ka talaga dapat sundan. Bakit? Delikado ang maniniwala. Bakit? Kasi kailangan ng pagganap Hindi ang tagapakinig lang inaari. Hindi yung gumaganap. Yun ang dapat nating maintindihan yan. No? So, pagkatao, dapat ba? Dapat. Pag inilagay ng Diyos, pinagsasalita ng Diyos, di ba? Pinalalakad ng Diyos, sundan mo yun. Sundan mo yun. Hindi pa pwedeng hindi ka susunod. Johnny. Hindi po, kapatid na Nol. Ito po, bibigyan lang po ng halimbawa. Ang si Pedro po, bago pa lang sila nagkita ng ating Panginoong sa Kristo, nung pa lang sumunod na kaagad siya. Diba? Tinignan niya. Tinanong ni Pedro kung hindi niya kilala ang Panginoon nung una, pero may nadidinig na siya tungkol sa Panginoon, pero hindi niya alam. Ayun na pala ang ating Panginoon sa Kristo. Sinabi niya, magdamag po kaming ng isda, wala po kaming mahuli. Pero sinubok niya kung totoo ba yung sinasabi nung nag-utos sa kanya na ihulog mo yung lambat. Tapos sumunod siya, tinignan niya Tapos nung nakita niya, nakahuli sila ng marami, doon nakita niya, ito na yon. Kasi inihintay nila, kasi meron pa rin kasi pagkakataon na si Juan nangaral na dinigin nila yan na merong darating na masigit sa akin.
Nakita nila na ito na yung sinasabi ni Juan na darating. Kaya sumunod sila. Kumbaga, ito na yun. Kumbaga, hindi naman ko ilagay lang natin. Si Kristo, tao nung panahon na yun. Kung susundan natin yung logic niya, na magsusunod, paano mangyayari ito? Paano mo malalaman? Paano mo malilimi? Paano mo malalaman kung itong tao ba ito? Ito na ba yung sinasabi ni Juan? Na may magdala ng kanyang pagyapak, hindi ako rapat. Diba? Kasi si Juan ang nagdadaanan niya, yung nagbasta ng nadinig na nadinig na ni Pedro yan at sa mga apostol. Kasi naunang nangyayari. Diba? Kaya useless pala. Diba? Useless pala sila Juan. At ang Panginoon si Kristo kung hindi susundin ng itao si Juan eh. Nagkatawang tao din ng Panginoon. Kaya kung susundan natin yung logic niya, ang mangyayari dyan, wala, 0-0. Kahit sino magpahayag, hindi mo paniniwalaan. Kasi tao yun. Tao yung sinasabi niya. Ididepende dun sa tao na nagsasalita. Kung katulad naman niya, talagang dapat huwag tayong maniwala sa kanya. Di ba? Bro Johnny. Kaya nga po kumbaga nakakaano lang din. Kami mga kapatid, mga kababae, hindi kami nagsasalita para ipagparangan. Kumbaga, inaalam natin kung ano tinagang tama. No? At hindi tayo nagsasabi dito para magpasama ng isang tao. Hindi po. Kumbaga, inilalagay lang natin para yung kumbaga, maiwasan natin yung kumbaga, maganda naman ang layo. Kaya nga sinasabi namin, kung halimbawa ikaw, pagpalagay mo sarili mo, ikaw ay nag-ialagaan ka, nagtatawid ka ng ebanghelyo. Tapos ikaw pa sa sarili mo, di ba? Anong kapatid ng Lord? Duda ka, wala kang tiwala. Birin mo sabihin pa, oo, may impyerno. O ba, hindi. Hindi gano'n mga kapatid. Hindi gano'n. Pag ang salita't ebanghelyo, hindi ka may impyerno pag ang sinasabi namin. No? Kasi tulad niya sinasabi ng kapatid Noli, si Apostol Pedro, nung makita po niya yung Panginoon, nakita niya, nakakasama niya. Tinawag siya ng Panginoon. Yung Panginoon, sumama sa kanya noon, sabi niya, kasi hindi sila makahuli ng isda. Sabi ng Panginoon, ihulog mo sa nagawing, paano po yata sinabi niya. Ay hinulog ni Pedro. Ba't tagal nila doon na hindi nakakahuli? Hindi ko mamamanghado sa tao sinabi. Diba? Ngayon, alam nilang may darating. Kaya lang hindi nila kilala kung sino. Bakit? Kasi katulad sinasabi ng kapatid na Noli. Si Juan kasi nangangaral na. At sila Apostol Pedro. Halagan itong mga to So nakikinig to ng aral ng Diyos. So nakikinig to kay Juan. Alam nila sa pagtatawid ni Juan, may darating. Kahit nga may Skriba at Pariseo, alam nilang may darating na Kristo Alam nila. Kaya nga sabi niya nila kay Juan, bakit ka nga bumabautismo kung hindi ka ang Kristo? Di ba? Alam nila may Kristo darating. Kaya lang, hindi nila matanggap nung sinubo ng Panginoon, nakita nila. Hindi nila ngayon matanggap. Ang alam nila, may darating. Kaya hindi nila matanggap. Bakit? Bakit? Diba? Ganun talaga ang tao Pagtitingin ka sa tao Kasi alam niyo po ang itsura ng Panginoon. Talagang wala akong aasahang kagandahan sa kanya. Sinasabi na nga. Wala kang, kung panlabas ng panyo ng Panginoon, wala kang makikita ng kagandahan sa kanya. Wala kang makikita. O, ganun yung kaya hindi sila makapaniwala na ito din Kristo. Kahit nagpapakita na ng kapangyarihan sa gitna nila, himala, hindi sila maniwala. Hindi sila maniwala. Pangalawa kasi, yun? Tinututulan sila. Kasi yung aral nila, dala din nila, hindi na yun ang dapat sundin, kundi yung sinasabi ng Panginoon. Hindi sila makapayag sa ganun. Kasi tisod sila, unang-una, dun sa ikapo. Batas kasi sa kanila yun. Isa yun sa mga dahilan. Kung bakit di naman. Kasi mawawala ng ikapo sa kanila. Kaya ngayon ang mga ginagamit naman ng mga ibang relihiyon. So, ikapo na yan. So, yun may problema. Ngayon,
napapakinggan nila Pedro yan, si Juan. Kaya alam lang may darating. Yung paglaglag ng Panginoon, yung lambat, nakahuli sila. Palatandaan nyo. Palatandaan nyo. Kaya alam nila Pedro, ito yun. Kaya nung sinabing sumunod ka sa akin, gagawin kita mga malakaya, sumunod sila Pedro. Sumunod. Hindi, baka kasi sasabihin ng mga, ano, no, mga nagbabasa dyan, ito nung makita si Pedro, ba't sumunod ka? Hindi. Alagad dyan eh. Alam niyo po, no, ang Panginoon nakakita ng puso ng tao. Imposible yan, eh hindi nakikinig. Nakikinig yan. Alam nila na may darating eh. Alam nila may darating. Kaya nung sumunod sila, nung tinawag siya, sumunod sila, yun na yung pagkakataon na alam nila ito na yung Panginoon. Sumunod sila. Ganun po yung mga kapatid. Hindi yan basta-basta sabihin nila katulad nila Mateo. Alam nila mga niyan eh. Mga sa Diyos talaga yung mga yan. Alam niyo po, no, hindi naman tatawag ang Diyos nang hindi niya naman sasabihin na hindi susunod sa Kanya. Bagamat meron po talaga matitigas ang ulo. Kahit na alam na Panginoon ka. Di ba? Si Judas naman eh. Ano bang ginawa nila? Sumusunod naman si Judas. Tutulan niyo, sige. Si Judas hindi sumusunod. Sumusunod si Judas. Ano ba ang pagkakasala ni Judas? Kung sabihin hindi sumusunod si Judas. Hindi sumusunod si Judas. At kung sabihin hindi sumasampalataya. Sumasampalataya si Judas. Tutulan niyo na lang kung sasabihin niyo hindi sumampalataya. At tutulan niyo na lang kung sabihin niyo hindi sumusunod si Judas. Sumusunod yan. Ano natin yan? I-reserve natin yan. I-reserve. I-reserve po kung pagkakataon. Kasi, ano yan, medyo, ano yan. Madugtungan natin. Kasi, ayan, no? Sige po, kapatid Nol. Kasi ko po, Bro Johnny, yung aral na yan, parang halo-halo. Kasi kung susundan yung kanyang sinabi, parang aral ng baptist. Parang aral ng baptist. Gawa. Tapos, kasi kung ano naman, sa kabilang banda, kasi may aral din ng baptist na, ang sabi, kapag may nagyaya sa inyo, sumama na kayo. Nadinig ko yun sa baptist nung araw eh. Sumama na kayo. Si Pedro nga, sabi nung pastor, si Pedro nung iyaya siya ng Panginoon, sumama kagad. Si Mateo, sumama kagad. Ang mga apostol, ang tinawag, sumama kagad. Sabi ko, sablay. Sablay yun. Hindi siya sumama kagad. Kasi, kasi, di ba sana, pag-usapan natin, si Juan nangaral. Kumbaga, meron pang advanced party kung sa common term natin. Katulad niya, bibigyan kita halimbawa, Bro John. Kaya ako nagsabi sa iyo, kapatid, sa isang taon, may darating dyan. Naginito yung taong yan. Kumbaga, napaunahan na kita. Sabihan na kita na may darating. Kaya pag dumating yung panahon na yon at dumating yung taong yun, sasabihin mo, ito yung sinasabi ni kapatid na Noli na sinasabi niya samahan ko. Hindi pa pwede yung katulad ng aral nila na kailangan kasi sa tao, minsan babalansin natin. Balansihin natin. Meron bang leader na ang ganda ng salita na nanggogoyo lang pala? Karamihan ng mga nangangaral ngayon talagang Amerikana. Pero makita mong mangaral yung pag nangaral naman ang suot na damit kahit totoo sinasabi, hindi naman paniniwalaan. Di ba? Tignan mo nung nangaral si Juan. Ano ba ang suot niya? Kasi alam nila alam kasi minsan yung mga suot-suot ng mga Amerikana, mga barong, pa-English. Kaya na nakakadaya sa tao minsan Kahit ang sinasabi walang katotohanan. Ala, ang ganda na siya, yaman pala nito. Pero may mga nagsasalita ng katotohanan. Pero ang kalagayan sa buhay ay mahirap. Parang ayaw nilang paniwalaan. Bukod doon, sabi sa Biblia, ang mangangaral hindi dapat, di ba? Sabi ni Brad Daly, dapat ang mangangaral hindi yung dapat hindi mayaman, di ba? Sige, Brad Johnny.
Opo, opo. No? Nakukuha ko naman yung sinasabi. Yun po mga kapatid, no? Isang nakakalungkot po yun. Kasi ang tao ngayon, tumitingin kasi sa itsura eh. Itsura. So kahit na ang sinasabi mo, halimbawa, totoo, batayan ka naman, nakasulat naman. Kaya alam, itsura po kasi. Itsura. Tapos titignan nila, sino ka? Katulad nung ano, nung sinasabi ni kapatid na Daniel ngayon, sino ka? Tsura mo. Di ba? Nanlait pa eh. Ang tsura mo. Hindi natin malaman kung ano, grabe ang, ano eh, grabe na yung poot niya, hindi nagalit yung poot na yun eh. Kaya mga kapatid, nakakalungkot lang yun. Hindi po sana maging ganun dapat mga kapatid. Katulad yung sinasabi nga nung Panginoon, titingin sa kanyang kataasan. Kung titignan ng kanyang mukha. Hindi kasi yung kataasan ng tao. Hindi kasi yung mukha ng iturang batayan. Kung sinasabi nga natin, no, magandang lalaki ka nga, maputi, matangkad, Amerikana ka, banyaman mo. Diba? Gumagamit ka din ng ebanghelyo. Hindi naman totoo yung sinasabi mo. Dapat ka bang sundan? Hindi. Kaya depende po yan mga kapatid. Kaya yung sinasabi sa 1, kapatid na poser, sa 13 at 15, ganito po ang mababasa. Pero Johnny, hindi kaya mabunutan din tayo ng ngipin nito? Ilan ba gusto mo, Brad? Sa dalawa? Sinabihan eh, nabunutan na pala siya ng ngipin eh. Baka masama tayo. Natawa nga ako, napanood ko Galit yun. na eh. Galit na galit. Muntik na mapamura eh. Napaganon pa siya. Naku po, patawarin talaga. Itong klaseng mga binili lang pa yan. Oh, manununtok na eh. Oh, kulang na lang, manuntok. Kaya ang tanong, baka dyan Manununtok. sa entablado, sa harap ng kapatiran matapang yan. Hindi naman, kung matapang yan, hindi naman yan makalabas na walang bodyguard eh. Kung matapang siya, labas siya, walang bodyguard. May bodyguard siya, akala mo kitapang-tapang, may bodyguard naman. Di ba? Kaya nga po. Kung talaga matapang, huwag naman bodyguard. Tapang ka pala, bodyguard ka. Di ba? Sige, Bro Johnny. So, ito po yung mga kapatid, no? Mabalik po tayo dyan. Yung sinasabi dito sa 13 at 15. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So, dito po, sinasabi dito, ang Panginoon, no, nagsiset siya ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Gagawin niyo po ba yung ayon sa ginawa niya? Ang sinabi niya, binigyan ko yung halimbawa, gawin naman ninyo. Sabihin, sumunod ka. Sumunod ka. Ngayon, yung kanyang mga pinasusunod, mangangaral yun. Magsasalita yun. Kung totoo ang sinasabi nun, susunod ka rin ba? Susunod ka. Kaya nga hindi matatapos ang aral ng Diyos. Ang pagtuturo ng Diyos, hindi matatapos. Bakit? Kasi lahat ng tinuturuan, gawin ninyo. Binibigyan ko yung halimbawa. Yun ang sabi. Yun ang sabi eh. Gawin naman yun sa ginagawa ko sa inyo. Ganun din sa tinuro sa iyo, ganun din ang tuturo mo. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, di ba? Ipangaral mo din naman, ipagkatiwala mo din naman sa mga tapat, mga talagang mga ngaral talaga. May sapat na makapagturo. Ganun mga kapatid. Dapat ganun lang gagawin natin. Susunod tayo sa tao na inilalagay ng Diyos. No? Yung tinatawag ng Diyos, ilalagay niya. Susunod tayo doon. Kung ano yung sinasabi sa Ebanghelyo. Gaya naman sinasabi sa unang Pedro, kapatid na Proserb, 3 at 11. Susunod tayo doon mga kapatid. Huwag kayo masusunod sa ang gusto suntukan. Manununtok na. Mahirap yun mga kapatid. Pag-ibig ang tinuturo Sa unang Pedro po, 3 at 11. Libre ka ng bunot. Pag gano'n. Bunot ng Yun nga lang, medyo tisin nyo lang mga kapatid kasi walang anesthesia yon. Pero sigurado naman, bunot daw. Ilan ba gusto nyo hingahin ka? Ang sinasabi niya mga kapatid sa unang Pedro, 3:11, at tumaligod siya sa masama
at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sundan ba? Siyempre, pag ikaw mga kapatid, pag hinahanap mo totoo, siyempre, makikisama ka doon. Totoo sinasabi mo. Pag sinabi mo so, ay andun yun, may tapat yun. Diba? Totoo yun, tapat yun. Totoo eh. Ngayon, pag naman ikaw ay susunod, malikod ka naman sa masamang gawa mo. Gumawa ka na ng mabuti. Kasi nakita mo yung kapayapaan nandun. Isundan mo naman ngayon. Yan ang sinasabi dyan. Diba? Pag nakita mo, kaya nga hanapin ang kapayapaan. Kung nakita mo na, sundan mo ika. Sinabi bang, ay wag mo sundan. Tao yan. Mali. Ang mga nilagay ng apostol, mga ng Panginoon, ng Panginoon Diyos, tao rin yung mga yan para sabihin mo na hindi ka susunod. Diba? Tignan nyo yung sinasabi naman sa Lucas, 10:16, kapatid na prosel. Ito po. Ang sinasabi dyan, no? Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Anong sabi? Ang nakikinig sa inyo nakikinig sa akin. Sa Panginoon. So, kung halimbawa, nagsasalita kami, hindi naman kami ang pinakikinggan ninyo Ang pinakikinggan nyo, yung salita ng Diyos. Ngayon, kung sa pamamagitan ng sinasalita namin, ayaw niyong pakinggan, hindi kami ayaw niyong pakinggan. Ang ayaw niyong pakinggan, yung Panginoon. At kung ayaw niyong makinig sa Panginoon, ayaw niyo din makinig sa kanyang Ama. Doon sa nagsugo sa kanya. Nakikita niyo po? At kung nakikinig naman, salita ng Panginoon yung pinakikinggan. Hindi niyo ba susundan yun? Kahit ba ako nagsasalita kahit pa si kapatid na Noli, si Brad Agi, Brad Gilbert, si Marilu. Ba? Kung yung mga yan nagsasalita ng totoo, hindi ko masusundan. Kung ikaliligtas mo ang ebanghelyo, tandaan po yung sinasabi, ang ebanghelyo kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos to. Kaya kung ikaw sasampalataya ka, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Dahil ang ebanghelyo, kapangyarihan. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Hindi pwedeng mabaliwala yung sinasabi ng Diyos. Kapangyarihan yan. Kaya pag nagsasalta kami, kapangyarihan ng Diyos yung sinasalta namin. Ayaw nyo ng kapangyarihan. Nagtatakwil kayo, itatakwil nyo yung sinasabi namin. Diba? Kaya nga sinasabi, nakikinig. Kaya nga ang pangunahin, hindi ka basta susunod. Pakinggan mo muna. Yun ang turo. Yun ang tinuturo. Ang sinasabi, ang may pakinig, na dapat ipakinig, ay makinig. Yun ang utos Makinig. Hindi pangunahin ang usunod. Pakinig ka muna. Tsaka kasusunod. Nasa iyo na ngayon yung pagkakataon kung susunod ka ba o hindi. Ngayon, kung hindi ka sumunod, hindi na kami may pagkakamali mo, kapatid. Pero sinasabi namin, no, yung itinatawid na sa amin, yung kami na natutunan namin, itinatawid namin, inabahagi namin sa inyo. So, hindi naman kami ang magliligtas sa inyo, ang Panginoon Yung salita na sinasabi namin, itinatawid lang din sa amin. Yun yung mababasa mo naman Kaya nga sinasabi, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Yung sinasabi naman namin, salita na sa Biblia, wala naman kami iba. Wala kaming, hindi namin minamali ang diwa. Diba? Ganun talaga Kailangan mo magtiwala. Kasi ganito, no? Kung hindi ka pala magtitiwala sa tao, dapat nasa loob ka na ng bahay, huwag ka na lalabas. Huwag ka. Aba, naligaw ka. Hindi mo alam pupunta mo, magtatanong ka sa tao. Brad, saan yung ano rito? Doon yung ika. Maniwala ako sa'yo. Ganun ba? Wala kang paniniwalaan. Bakit? Tao yun punta ka sa aso. Baka sakali, sagutin ka ng aso. Malay ko lang, sana hindi ka kagatin. Yun lang.
Kasi pagka kinagat ka, naku po, mahal ang bakuna ngayon. Yan, pwede naman, punta ka sa, sa public. Pipila ka nga lang. Mahirap yun, mga kapatid. Tsaka ang ebanghelyo, tanda natin, ipinasulat yan sa tao eh. Para kanino? Sa tao. Dapat dyan, ang magsasalita, tao. Pagka nakakita ka ng kabayong nagsasalita dyan, matapang-tapang ka, sige. Pagka hindi, ba, ewan ko na lang, pakikisipain ka pa nun eh. Ewan ko na lang. Brad Johnny, Diba? Brad Johnny, Oh, sige, kapatid Noli. simple lang naman po eh. Kung ang pagsunod mo, sunod, tulad ko niyan, sinabi sa isang kabataan, huwag kayong magdodroga, yung masama yan. Kayo inom ng alak, masama yan, mapapahama kayo. Hindi sinunod ng kabataan, napahama. Ang nagbenepisyo ba, nagsabi o yung may katawan na sinihang huwag magdodroga? Di ba? Sunod ka, alam mo masama yun, sumunod ka na lang. Katulad, may sinabi, huwag kang dumaan dyan. Huwag kang dumaan dyan, delikado. Tatanungin mo po ba yung tao, bakit? Ano ba yung bakit ba? May una na eh, sinabihan ka na, huwag na ka. Napahama. Kasi nung sumunod ka, wala namang mawawala sa'yo. Nakita ko naman, tama naman. Diba? Sabi nga, di ba, ayon sa talata na sabi, sabi sa talata, ano ba yun, Mateo 15 ba yun? Yung sinasabing, pakatalino kayo tulad ng, serpente ba yun? Ahas ba yun? Nakalagay? Ahas po, ahas. Ahas? Pakatalino kayo gaya ng aso po. Oo. Ibig sabihin, yung katangian ng ahas na matalino. Bakit? Yung ahas nga may talino pala Tao pa kaya na walang talino? May talino din ang tao. Ahas nga, may talino Di ba? Katalino tayo. Tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ni Jonifer at ni Noli. Totoo ba to? Subukan nila naman na makinig sa ating pinagsasama-samahan para malaman nila kung ano ba. Ang nangyayari kasi, ang tinitignan nila, hindi yung sinasabi natin. Ang tinitignan nila, yung tayo. Sasabihin nila, sino ba yung mga yan? Kahit totoo yung sinasabi natin, dahil tayo ang tinignan, diba? Ayaw nila totoo naman yung sinasabi natin. Sina-challenge na natin sila. Huwag silang manib. Sila, makinig lang sila. Makita nila, ano ba yung sinasabi natin dito? Taliwas ba sa ebanghelyo? Hindi naman. Awan tulong ng Diyos, kakasunod tayo. At sasabihin pa ng iba, yung mga yan, bumalik sa suka. Hindi kami bumalik, nananatili kami sa aral ng ating Panginoong Kristo. Hindi kami bumalik. Yung bumalik, inalisan na namin, sinuka na namin, tapos binalikan pa namin. Yun ang bumalik sa suka. Ang ganda nga niyan, Brad Noli yan. May tumutol sa atin. Yan ang gamitin para sabihin niya tayo ay bumalik sa suka. Di patutunayan natin kung sino bumalik sa suka, kami ba o kayo. Ganyan naman yun Di ba? Tutulan nyo. Ilang tutulan nyo. Ang nangyayari naman kasi, dinadaan na lang sila sa yung nangangaral sa kanila ngayon. Kaya wag naman sana ako mabunutan ng ngipin dahil wala na akong ngipin. yung nangangaral sa kanila ngayon, ginagamitan sila ng reverse psychology. Psychology, magaling. Yan, yung mga salita niya. Talagang kahit na medyo pakinggoy, paniniwalaan talaga. Ilan ba ang gusto mo? Paniniwalaan talaga Pakinggoy yan paniniwalaan talaga. Kasi nga, hindi na sila tumitingin sa aral. Katulad tayo, umalis tayo sa grupo na yan. Nakita ko, hindi na yan ang aral Sabi, pag hindi ayon sa ebanghelyo na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo, layasan. Layasan. Katwiran nila yan dati. Katwiran nila ng mga manggagawa noon. Ang sabi, maghanap kayo ng mas tama pa sa MCGI. Pag nakakita kayo ng mas tama pa, sasama kami sa inyo at aalis kami sa MCGI. Bakit ngayon? Mali-mali na tinuturo dyan. Diyan pa rin sila. Hindi lumalabas. Saywar lang. Kaya nga
Kaya nga Yun eh, lang. wala na ano, ano, Brad Dolly, no? Wala ka na makikita totoo sa kanila. Kasi, sabi niya nga doon sa isa pang post eh, no? Susunod mga pagkakataon, pati mo, magagamit natin sa susunod mga pag-uusap natin. Sinasabi niya ron na, ano bang minaliko doon? May mananiba ako doon? Wala naman eh. Di ba? Yung pa sabi niya eh. Pero makikita niyo yun, yung sinasabi niya, kabaligtaran yung sinasabi niya sa ginagawa nila ngayon. Eh sabi nga ng kapatid na Eddie, eh kahit na 2 linggo na yung natitira, pag-uukom na, kung may makapagpapatunay na itong kinalalagyan niya, sabi niya, ano, ito, kung yan pa dito, eh may mas tama pa, eh susunod ako nun sa kanya. Bakit? Eh, kasi kahit nga 2 linggo na mag-uukom na, eh kung mali nga yung, kumbaga, may mas tama yung mali na to, eh susunod ako sa inyo, sabi mo, Deli. Kasi hindi ka nga maliligtas pag mali. Yun lang na yung mga kapatid. Kaya nakakaawa yung mga kapatid dyan, no? Na sinasabi nila, eh, magtitiis ka hanggang wakas. Naku po, eh kung wakas na, tsaka mo nalalaman, mali pala yung nakasaya. Ewan ko sa inyo mga kapatid. No? Pero hindi kasi, depende kasi yung sinasabi na magtitiis ka. Hindi lahat ng pagtitiis, eh, karapat dapat. Utos yun. Pero dapat mong malaman, siya sa atin mo muna, baka mamaya, mamaya masaklap ng kapatid na Nolin. Ibang pagtitiis mo, eh, sa kahuli-hulihan. Malalaman, wala palang kabuluhan. Eh, hindi mo na may babalik yun. Kaya nga, mali yung kasabihan na ang pagsisisi nasa huli daw eh. Hindi. Ang gusto ng Diyos, ngayon pala magsisi ka na. Dahil walang pagsisisi sa huli. Dahil pag nagsisi ka, hindi ka na may liligtas ng pagsisisi mo. Ganun lang yun. Wala nang pagsisisi doon. Kaya ngayon pa lang, matuto ka ng kumilala. Alamin mo yung tama. At huwag kang titingin kung sino. Halimbawa, ayaw nila yung sa mukha natin. Pwede naman sila tumikit. Tikit na lang kayo. Ayaw niya na itsura namin. Kaya Hindi wala makaayayo. Wala akong video ngayon, bro eh. Kaya hindi ako naglagay ng video eh. Kasi hindi pa sa itsura. Pero meron lang ako isisingit ko, ha? Meron lang ako isisingit tungkol dun sa nabalitaan natin na yung ating palang vlog na halal, yung kaiba yun natin, umayon sa atin, ano? Ibig sabihin, yung tao, hindi tumingin sa atin, tumingin dun sa sinasabi natin. Opo. Totoo yun, kapatid ng Nori. Salamat sa Diyos, yung sa taong yun. Salamat sa Diyos. Alam mo, kawaan ka naman ng Diyos, kapatid, kung sino ka man. No? Tapos, Eh, salamat sa iyo. Alam mo, isang bahagi ng totoo yan. Ngayon, yun nga yung sinasabi natin. No? Paano naman kaya babaliin yan ngayon ni Daniel? saka bukod doon, bro, yung atin, ang tagal na natin na i-vlog yan tungkol dyan sa halal na yan. Iba lang tayo, medyo lihis tayo ng kaunti. Pero yung lumabas na yung binabanatan ngayon ni KDR na galit siya, yung kay Junior Badong, siya lang ang ngayon lang ang naglabas. Samantalang tayo noong pa natin na ilabas niya. Tapos ang sabi pa niya, na iyan daw, i-debunk na rin ni Brad Ely yung tungkol sa halal na unang naituro niya. Yun ang ayaw i-play ngayon siguro ni Daniel Rason. Yung kay Junior Badong. Di ba? Opo. Tsaka kapatid ng Noli, no? Kaya mga kapatid, no? Hindi naman kami nag-aangat namin ng sarili, nagmamahal. Kung yung pala pinatutunayan ni Badong po yung kapangalan ng kapatid na Badong. Halimbawa. Eh hindi naman narinig namin yung aral niya ni Brad Ely. Diba? Hindi po namin narinig yan at wala kaming alam diyan. At ang katunayan po niyan, eh kami nag-uusap ng dyan dahil ang alam talaga namin diyan. Sinuri po namin yan mga kapatid talaga. Kasi nung kami po, no, so isingit lang po sandali natin mga kapatid, no, yung pag-uusap na to. Nung kami po nawala na dyan, yun po ang panahon na ibig sabihin, alamin mo na at suriin mo yung mga bagay na ginagawa doon. Kasi kung yung halimbawa iglesia, mali na, inaalisan na ng Diyos yun eh. Nilalayasan ng Diyos. Jeremias po, 7. Ngayon, kung halimbawa umalis ng Diyos, itinakwil na ng Diyos yun. Lahat ng bagay nandun, may halaga pa ba? Kaya sinuri po namin yung mga kapatid. Kami sumasampalataya po dyan sa halal na yan. Kaya lang kami, no, parang may nagkakaroon po kami ng kirot sa, kasi sabi nga nung Diyos ginamit pa nga ni Brad Daniel yun, alisin daw yung atang. Sa kanya, takot-takot na atang ngayon Alam niyo pa yung pinaggagawa dyan? Sa dami ng kita nyo dati sinisita nila yung INC. Sa dami daw ika ng mga abuluyan, kasama konstruksyon. Pero pa silang ganun
Ay, hindi ba ngayon MCGI, maraming konstruksyon? Totoo, hindi. Maging tapat lang tayo mga kapatid. Pero ngayon, kahit na maraming konstruksyon, ang ginagamit nila, kasi itinawid sa kanila ng mga nila, gawa doon ng pananampalataya yun. Mali yun mga kapatid. Daya yun. Daya yun. Daya yun. Sana makinig Yan, kayo mga kapatid. yun Pero lagi hindi namin naman kayo hinihikayat na maniwala sa amin. Ang sa amin, suriin niyo mga kapatid kasi kaluluwa niyo nakalagay diyan eh. Kaluluwa niyo ang nakasalalay diyan mga kapatid. Kawawa-awa kayo kung sa bandang huli, mapapahamak ang kaluluwa niyo. Eh, biri mo sinisita mo yung INC, ang daming construction. Eh, mas marami pa yung construction nyo ngayon. Biri mo hindi pa nga tapos yung isa sabay-sabay. O di ba? Ano siya sabay-sabay yan? O, kahit sabihin niyo matatapos siya, meron na naman isa. Sabihin hindi na matapos-tapos yun eh. Anong nangyayari? Di ba? Pasanin na ipinasan sa inyo. Mali nga yan eh. Kaya kung may pagkakataon, panoorin niyo po yung vlog namin dyan. Bisa pasanin at sa mga atang na yan. Hindi po ganyan ang pasanin ni tinuturo ng Diyos. Anong nangyayari? Ipinapasan sa inyo. Ipinapasan sa inyo. Samantalang ang sinabi ni Pablo, magpapagal ako. Hindi sinabing kayo magpagal sa akin. Hindi ganun. Mali mga kapatid. Sana, no? Pabaan niyo po yung pasyensya sa amin. yan, At yung tungkol din sa halal na yan, mga kapatid, ayun nga po sinasabi ng kapatid ng Noli. Kumbaga, isang taon pa po namin yan. Kumbaga, part 2 na nga po yung aming nilabas ngayon. Yung part 1 kasi namin. So, nagkaroon kasi ng may part 2 po talaga yon. May part 2 talaga. Kaya lang, hindi ko rin napansin, no, na na-post namin. Nawala pala ng audio sa bandang dulo. So, siguro, mga kapatid, ulitin ko yung post sa part 1 para buuin ko yung audio, no? Para sa pakinabangan po ng lahat. Pero para malaman nyo po, last year po, halos October pa namin ginawa yan. Binuksan sa amin. Kaya nung binuksan sa amin ng Diyos yan, nagpapasalamat kami sa Diyos. Ayun pala, may diwa na pala si Brad Ellie niyan. Ngayon, kung ilalabas po ng MCGI yan, nasa kanila na yon. Ngayon, kung ayaw na ilabas, babaliin nila yan. Ang tanong, paano nila babaliin yan? Pag binali nila yan, unang-unang binali nila dyan, si kapatid na Ellie. Pangalawa pa lang kapatid na Ellie. Dahil unang-unang babaliin nila dyan, salita ng Diyos. Pangalawang kapatid na Ellie. Dahil meron na palang sinasabi, kung totoo po yung sinasabi ng kapatid na Bado, na meron ng paksa si Brad Ellie dyan. Kung meron o wala, kami naman po, naninindigan na yung halal, hindi po hinayain sa Diyos-Diyosan. Hindi kami kumbaga maawa kayo sa kapatid na Muslim para atangan niyo ng lahat ng ginawa diba? Ganun lang po eh. Sige, kapatid na Noli. Yan, tapos ganito po. Yung mga ganyang mga katulad yan, si Daniel Rason, at saka yung mga lumalabas na mga, hindi naman natin tinitignan yung ano nila, yung sinasabi nila. Yun ang hindi natin pinakikinggan eh. Kasi alam natin na sablay eh. Narinig natin. Pero hindi natin dapat. Tama po. Diba? Kasi marunong tayong magsuri eh. Hindi tutulan nila. Nahandito naman tayo. Madali naman tayo sigurong makontak. Dito lang naman tayo sa tabi-tabi. Sabi nila, sa tabi-tabi lang naman kayo eh. Diba? Wala namang problema doon. Nandito tayo. Tanungin nila tayo. Diba? Wala namang problema doon. Mula naman tayo nag-vlog. Wala naman tumutol. Ibig sabihin, ayon sila. Sabi nga, pag hindi mo tinutulan, sang ayon ka. O kung ayaw mo naman magkomento dahil lalabas yung ego at makikita nung kabila na, oy, nagkomento si kapatid na MCGI dito suspendido, aabutin niya. Kasi sasabihin naman, oy, iba na diwa mo. Hindi ganon. Sila ang iba ang diwa. Bakit? Yung diwa nila hindi na ayon sa sa ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Dapat yung talagang diwa. Hindi naman lahat letra por letra. Hindi naman lahat ng sinasabi ni KBR. Ilulun lang tayo ng lulun. Kaya yung dudes. Meron din isang kapatid na babae na talagang lulun lang siya ng lulun sa mga sinasabi nung kanyang mangangaral na ewan ko saan na yun. Yung hiwaga. Lalagyan pa ng katakot-takot na hiwaga. Nahilaw na yung nilaga. Hiwaga na hiwagaan pa. Brad Dolly, baka hindi po hiwaga sinasabi, baka hilaga. Hindi ganyan unawa yan. Ituturo sa na spirit. Ang problema lang kung anong espiritu yung nasa kanila. Yun nga po.
Ayun nga po mga kapatid, no? Isang bagay yun, no? Tama yung sinasabi ng kapatid mo, no? Sabi ko nga namin, hindi kami nagmamakuli. Pero ganong sa amin, no? Tinatawid sa amin ng kapatid na Eli, no? Kung walang magmamalasakit mga kapatid na magsasabi niya mga yan, saan tayo pareho dadalhin? Kasi kung halimbawa, no, tulad yan, yung sinasabi nitong si nagdag na to, na huwag daw magtitiwala sa tao. Tulad yan, sa MCGI ka ba magtitiwala sa ngayon? Sabi na, sumusunod sila sa utos. Yun lang gitandaan hanggang ngayon, hindi pa nila masagot eh. Kahit yun na sila sa amin. Doon lang sa pagkakatipon, ipaliwanag niya kung ano bang gitandaan yung sinasabi niya doon. Aral yun. Pag binitawan mo sa kapatiran, huwag sabihin hindi aral yun. Aral yun. Itinuturo mo eh. Pag itinuturo mo, aral yun. Huwag mo sabihin, nagkukwento ka lang. Mga kapatid, huwag niyo pakinggan ha. Joke lang yun. Walang ganon sa Biblia. Ang Diyos hindi napabibiro. Para sabihin mo, joke lang yun. Wala yun. Pansinin yun. Kunwari lang yung gitandaan. Di ba? Yun lang yun eh. Yun lang yan. Isa pa yan mga kapatid. Kami nga, sabi namin sa inyo noon eh, 100 yan. Yun, no? Kaya lang, hindi na po namin na ituloy. Kumbaga, kasi ilan pa lang sinasabi namin, hindi na nga nila masagot eh. Dadagdagan pa ba namin? Di ba? Dali mo, binabasa niya yan. Dinodoktrina pa yan, yung 4 na klase ng palinghaga dyan, yung 4 na klase ng lupa. Ang tinutukoy dyan, puso kasi yun eh. Puso. Pero ang pinakikita dyan, 4 na klase ng lupa. Dagdagan mo ng gitnang daan, di 5 na. Di maglalabas, mas magaling ka pa sa Panginoon. Bakit? Sa Panginoon, kinulang pa pala, gilalagay mo ng gitnang daan. Ilan? Sige nga. Huwag mo sabihing utos yan. Pag hindi nakalagay sa Biblia, hindi mo dapat maging bahagi na matututunan yan at hindi mo dapat itinatawid sa kapatid yan. Delikado yan. Ang gusto ng Diyos ito pa, meron pa akong nabasa. Aktibo MCGI. Saan ka naman daw nakakita ng daan na walang gitna? At sabi, sablay, espiritu. Ginawa kong literal na daan. Saan ka naman daw nakakita ng daan na walang gitna? Tabi lang ba? Tabing daan? Sabi ko, sablay to. Sablay tong tao na to. Wala naman daw daan na walang gitna. Kaya ang sabi doon, ang tinuro, 4 na daan lang. Oo, may gitna literal. Pero kaya pala tinuro, yung pula sa gitnang daan, ay sablay talaga. Biro mo, sasayangin mo. Kung matalino ka namang maghahasik, bakit ka naman? Kapatid na Nonino. Ano ba dapat pakinggan? Nakatawa na lang po talaga. Pasensya na po kayo sa akin mga kapatid. Kumbaga, nakakaano lang po. Parang tatuwa lang kami. No? Kasi, ewan ko sa inyo mga kapatid, yung mga taga dyan sa MCG. Hindi ko po alam kung paano nyo tinatanggap yung mga ganyan. Pero, mahirap po talaga kasi, unang-una, no? Wala sa Ebanghelyo, hindi po bahagi ng yan sinasabi nga nitong taong to, yung post nito na huwag daw magtitiwala sa tao. Hindi nga bahagi yan ng Ebanghelyo, ilalagay mo pa. Di ba? So ano pa gusto naman ang gagawin mo diyan? Mahirap yan, mahirapan ka diyan, kapatid. Mga MCGI. Tapos kayo, tignan niyo mga kapatid, balikwas kayo mga kapatid. Sana matuto kayo sa dati yung natutunan, no? Tapos tignan niyo yung kapatid na to na nakakausap. Nakikipagtalo pa ng comment. Wala ka na sa katwirang kapatid Dapat di ka na nagsasakta ng ganyan. Ilagay mo man sa literal. Oo, lahat naman ng daan may gitna. Sino masira ulo lalakad sa gitna? Baka mapahama kayo, masagasaan ka doon, kapatid. Huwag may kakatwiran na may gitna. May gitna talaga. Pero hindi nila alakaran yung gitna. Para sabihin ko sa'yo. Kasi pag nilakaran yung gitna, ikapapahamak mo yan. Hindi ka lang masagasaan yan Diba? Kapahamakan gusto. Alam mo, sa totoo lang, kapahamakan talaga pag yan, nakinig ka dyan sa mga ganyang mga ganyang akral. Yan ang dapat, hindi dapat sinusunod. Papasihan mo, ikaw matinukong tao. Ang aral dyan, 4 na daan na itinuro sa doktrina yan Wala namang nakala sa gitna kung matino ba naman, kahit naman ako na hindi magsasaka o naghahasik, ordinaryong tao ako, ay yung aking tinataniman, hindi ako magliligay sa gitna. Masisira lang yan, sayang. Di ba? Yan ba? Sasabihin, lahat naman ng daan may gitna. Sablay talaga yan. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba nang naituro?
Ang sabi, magpakatalino, yun, nagpapakatanga naman sila kay Daniel Rason. Kaya ang problema kasi kay Daniel Rason, to prangkahan natin, wala naman siyang bubunutin na sa akin dahil pustiso na tong ngipin ko eh. Problema sa kanya, Delikado, Brad, delikado ako. May natitira pa sa akin eh. Pero yung bagang ko, gusto ko nang pabunot eh. ang tanong lang, pag nakita ka, hindi ka ba makakailag? Salita lang yan. Eh, Yun yung bahala po siya eh, no? Pero kung tayo, no, mga kapatid, kung pag-uusapan lang natin, katwiran totoo, nasa inyo kung may sakitan mang gusto. Eh kami, hindi kami lalaban sa inyo. Eh kami maliliit na tao lang. Kahit naman po sa pisikalan, eh, hindi kami lalaban. Unang-una, tinuturuan kami ng Diyos pag-ibig niya eh. Tapos naman, pisikalan ang gusto mo. Eh, nasa inyo na yun. Kaya kung katwiran lang naman na ilalaban, magpapalitan tayo ng katwiran. Eh, okay po yun. Pero nakikita mo na, eh halos, diba, nasa pulpito ka pa, tapos, mapapamura pa eh. Ilan ba gusto mo ika? Bro, ang ugali kasi yan, narcissist siya eh, narcissist. Ang narcissist ganyan, yung pinapakita niya, yung kanyang kalakasan, kanyang power sa harap ng pulpito. Mga narcissist ganyan. At ang kailangan masunod. Pinapakita niya sa mga miyembro niya na ako malakas. Pero di pinsan, hina siya eh. Eh, bakit takot siya makipagdebate ngayon? Diba? Kinadap ko sa pulpito. Bakit takot siya makipagdebate ngayon? Talagang malakas debate. Ay, wala na, di ba? Kasi takot nga siya, totoo eh. Yung mga narcissist, yan yung tao, akala mo kitapang-tapang, pero duwag. Magaling lang sila magmanipula ng tao. Yung mga narcissist, kaya si Daniel Rason, narcissist yan. Wala yan. Kasi may tao na eh, hindi na kailangan magpagal para makaakay ng mga taong na magsisisi. Makikita mo yung mga dinodoktrina na sa panahon niya, bumibitaw eh. Yung mga ang babaw kasi ng tanim. Hindi na ilagay sa mabuting lupa yung aral ni Daniel Rason. Ayun, yun lang ang masasabi ko. Yan, huwag niyo pakinggan. Ay, huwag niyo sundin. Kung susundin niyo yan, ay doon kayo sa gitna dumaan, pag hindi, lalo na dito sa EDSA, pag hindi kayo na disgrasya, ewan ko sa inyo. Literal din naman ang gusto nila, di literal na daan sabihin natin. Kaya baga, ganito mga kapatid, no? Itong pag-uusap ito, hindi naman po sana mamasamay. Baga, nagiging bahagi ng usap. Kaya yun ang totoo eh. At yun pa naman talaga yung kanyang sinabi, no? Siguro sa ibang panahon, sa ibang araw, papakita namin sa inyo yung sinabi niya. Maliban na lang kung pasinungalingan niya. Pag pinasalingan niya, wala lang, paano biling totoo yan. Pero kung aral din lang, katwiran, no, mga kapatid, dapat hindi tayo maging ganyan, dapat maging mas mas malawak yung ating pangunawa. Naturuan tayo ng aral eh. At ang pananatilihan mo, hindi tao, yung aral. Huwag kang titingin sa tao. Mari, tignan nyo kami sa kalagayan. Maliliit talaga kami. Hindi kami magkagandahang lalaki, hindi kami kataasan lalaki, hindi kami puputi, hindi kami mayayaman, no? Wala kaming kahit ano. Ito nga, nakaano lang ako para sabihin ba hindi magsasalta? Kasi sabi nga nung sinasabi sa talata, no? Kung walang magsasalita, ang bato, kahit bato sabi, ikaw magsisigaw ang bato. Hihintayin niyo pa ba yung batong sumigaw, mga kapatid? Kung yung tao nga ayaw yung paniwala, bato pa kaya? Maliban na lang siguro kung adik. No? Pagka ang adik talaga, kahit anong uri ng bato yan, talagang pakikinggan niya. Pero pagka pananampalataya at aral ng pakikinggan mo, no, mga kapatid. Tignan mo muna, makinig ka. Ngayon, kung makikinig ka, tsaka kasunod kung tama at nasa ebanghelyo yung sinasabi. Pero para sabihin mo hindi pagkatiwala ng tao, huwag ka na lalabas ng bahay. Yun lang yun. Bakit? Tao yung mga sa labas eh. Wala kang titiwalaan dyan, kundi sarili mo lang. At kahit ikaw, tumingin ka man sa laming, magdududa ka din sa sarili mo. Bakit? Wala kang tiwala sa sarili mo eh. Ako pagharap sa laming, isa kaya ako dadalhin ng sarili mo. Interno. Patay tayo dyan. Diba? Tingnan niyo ito mga kapatid. Kapatid na Proverbs sa ikalawang Timoteo tayo, sa 3 at 17. Hanggat wala yung talata, bro, meron pa akong napakinggan dyan. Tungkol doon sa mag-asawa, pinapili yung lalaki. Ano ka, sa tatandaan o sa pamilya, parang gano'n eh. Sabi pa nung lalaki, ang sagot, wag mo akong papiliin. Tuwan-tuwa pa sila. Wag mo akong papiliin, tuwan-tuwa pa sila. Isang umangangaral na parang inuudyukan ang mga kaanib na
Di ba, alam mo, broken family kayo. Basta dito ka sa iglesia ng Diyos na ni Rason. Mali. Yan ba pakikinggan mo? Mali yung parang tuwan-tuwa pa sila nung sinabi ng lalaking, wag mo akong papiliin, masasaktan ka lang. Oh. Di ba parang nagkakaroon ng tinatawag na mind setting na mindset nila ang miyembro na mas piliin mo iglesia. Hindi ganoon. Wala naman tayo ibig sabihin na wag mo piliin. Hindi dapat ganoon. Yung patibayin yung ng pamilya, hindi yung parang tuwan-tuwa pa sila nung sinabi ng lalaking, wag mo akong papiliin, masasaktan ka lang. Ibig sabihin, hiwalay yung asawa dahil hindi ganoon. Yung yung tinatawag na patibayin ang pamilya. Hindi dapat pakinggan yung mga ganung mangangaral. Sige bro Johnny. Opo, tama yan, no? At mga kapatid, yun, no, isang bahagi yun, no? Kasi minsan, no, pagka kasi gano'n ang pakikinggan mo, hindi makikinig sa iba, parang akala mo kasi isang tama, no? Parang ganito, no? Hindi ko pag sinabi nung kabila, ba't di bagkus kayo padaya? Parang pagtapos mo, parang okay, meron na nabasa sa kabila. Huwag kayong padaya. Patay ka. Makukonfuse ka. So, pagka narinig mo lang, halimbawa, yung sinabing, ba't di kayo bagkus padaya? Parang akala mo, ang ganda, tama, no? Pero mali yung mga kapatid. Dapat tignan mo yung dalawa. Pakinggan mo yung isa at yung isa pa. Hindi yung hindi magka-kontra yun. Hindi magka-kontra. Mag-signal yun. Pero halimbawa, sabihin itong, sa mag-asawa, hindi mo dapat magmapuri yun. Unang-una, ayaw nga ng Diyos ang paghihiwalay. Bakit mo yung magmamapuri naman yung sa mag-asawa na para maghiwalay dahil hindi ganon. Dapat hindi kaagad nilabas nga yun sa story nila. No? Hindi ganon kasi dapat doon, ang mabuting diwa doon, kapatid, dapat ganito yung asawa mo, nawain mo, sikapin mo. Alamin mo muna, no? Alamin mo yung kanyang problema ng asawa. Hindi mo niya matanggap ngayon, hindi kaagad ganon na huwag mo kung masasaktan ka lang. Mali yun. Kasi pag ikaw humiwalay doon, ikaw ang pumatay. Magiging kasalanan mo yun. Hindi ka tutuwa ng Diyos yun. Unang-una, ang sangbahayan dapat yan. Inaalalayan mo yan. Hindi para maging ganun. Nagsasadyos ka tapos ganun ang gagawin mo. Lalabas niyang pinabayaan mo din yung pamilya mo. Hindi laging kung mo ginagamit mo yung pangalan ng Diyos dahil ikaw sumusunod sa Diyos. Utos nga din ng Diyos yun . So dapat wag mo i-take for granted dahil kayo sumusunod ng Diyos. Tanda mo, pagka ikaw nagkamali ng unawa, kahit Diyos pa ang pangalan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Diyos, huwag mong gagamitin ang pangalan sa walang kabuluhan. Huwag mo idadahilan dahil sumusunod ka sa Diyos. Hindi. Dapat malaman, galit ang Diyos sa paghihiwalay. Bakit naman puprovoke ka ng paghihiwalay sa asawa mo? Dahil kakatuyo pa yung Diyos. Hindi. Unawain mo muna yung sinabi ng Diyos. Unang-una, may asawa ka. Dahil tanda mo, yung isang bagay doon, ang Kristo po, simboliko ng pag-aasawa sa iglesia. Asawa niya, iglesia. Kahit kailan, hindi niya iniwan yun. Yun yung sinasabing hiwagat. Hindi niya iniwan yun. Kaya para ikaw naman yung asawa mo, iwalay mo. Huwag mo ikakatwirin yung Diyos. At mong sabihin matutuwa ang Diyos sa iyo. Kaya mali yung mga kapatid. Tutulan niyo yung sinasabi ko. Tutulan niyo. Na mali yun. Kami naman hanggang kami, wala naman kami kumaga, sinasagsasalta pa lang kami. Kung gusto nyo ng katunayan, tutulan nyo. Para malaman yung katwiran. Di ba? Hindi pwedeng, tanggapin yung ganyan. Dapat yan, pinagsasabihan muna. Hindi dapat tinabas sa story yan. Pinagkatuwa-tuwa pa nila, no? So, mga kapatid, no? Ngayon, pagka ganun ba ang mga ngaral mo, nagtuturo sa'yo, susundan mo ba? So, ibalik natin yung sa ikalawang Timoteo, 3:17. Ayan, ang sinasabi dito, sa ikalawang Timoteo, ang kapitulo 3, versikulo 17, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napansin niyo po, tao ng Diyos. Kung tao ba ng Diyos,
dapat ka bang sumunod o hindi? Di ba? Mag-iisip ka lang. Dapat bang sundin o sumunod sa tao ng Diyos? Sa Deuteronomy po, kapatid na po siya, 33 at yung versikulo 1. Deuteronomy po. Para masabi natin, no, may tinatawag na tao ng Diyos. Alam ng Diyos yung tao niya. Kaya nga may tao ng Diyos. Dahil yung tao ng Diyos. Pwede natin yung Brad Johnny, si Daniel Rason, hindi tao ng Diyos eh. Oo, hindi talaga tao ng Diyos yun. Tsak na tsak yun, hindi tao ng Diyos yun. Ginagamit lang niya pangalan ng Diyos eh. Tapos ginagamit niya sa silo ang mga tao eh. Di tutulan niya, yan, sabihin ko, hindi siya tao ng Diyos. Ginagamit na lang niya yung iglesia at yung pananampalataya. Kaya nakakatakot nga yun, mga kapatid. Hindi siya tao ng Diyos. Kasi kung tao yan ng Diyos, dapat hindi ganyan. Diba? Hindi ganyan. Sa amin sinasabi pa, huwag kang magsasalita nang ikaw ay galit. Samantalang siya huwag kang mag-desisyon, mga bagay. Huwag kang mag-ano. Samantalang siya sa pulpito pa, galit na galit. Ako, ano lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga ano na yun, hindi na nga po galit yung puot na yun Parang, kulang na lang, mapamura ng mabitawan na yung mura pamura na Naku. Tapos nasabi pa, bakit? Ikaw lang ba merong ilalabas? Kumbaga, blackmail meron siyang tinatawag na yung tinatawag na counter. Siguro baka ilalabas niya, ganito kapatid, no? Baka ilalabas niya, kasiraan nung nagsasalita. Siguro. Mahirap naman yun. Biro yung mga ngaral ka, ilalabas mo, kasiraan. Dapat ang ilalabas mo, aral. Aral. Hindi dapat yung kasiraan ng kapwa mo. Hindi gano'n. Kaya kung may katwiran ka naman, mahigit pala, hindi labas mo na, ito pa itatago. Walang gano'n, walang reserve sa Diyos. No? Walang reserve. Ikaw lang ba may alam? Ikaw lang ba may... Parang inaano niya Meron din siyang pinangahawakan sa mga KNP, sa mga taong alam. Sa atin, meron ba siyang alam sa atin? Sige. Kaya nga Hindi, kahit naman po halimbawa, magpasama man siya sa atin, wala tayong pakialam doon. Magbigay man siya ng kasamaan, ilabas niya. Pero sinasalta natin, katwiran Katwiran. Kaya kung talagang katwiran lang hinahanap mo, labas mo na. Ang totoo niyan sabi niya, higit pa nga Talagang higit, Brad. Buri mo naglagay ng gitandaan Higit talaga yon, sumobra pa nga Hindi lang higit, dagdag pa. Diba? O ngayon, sabi doon, ano mang iutos ko, huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. Ngayon, ano yung binawas dinagdag? Di ba yung ayuno, itinuro ng Panginoon, nagtiis ng 40 days. Sa kanya pwede palang kumain. Buri mo, ang tanga ng Kristo niya, nagtiis ng 40 days, siya naunawaan niya, yung Kristo niya hindi. Ano lalabas? Di ba? Dinagdagan mo, inalis mo yung ayuno ng Panginoon, ang idinagdag mo, yung ayuno mo. Ano yung ayuno mo? Kumakain. Dagdag bawas ka. Delikado ka niyang kapatid. Tapos sasabihin mo, meron kang dala higit. Higit pa nga, dagdag ka na lang dagdag. Dahil mo na dinagdag. Talagang higit ka pa sa Panginoon. At ang tanga ng Kristo mo, kung sino man ang Kristo mo, ay buray mo nagtiis sa 40 days. Sa'yo pwede pa lang kumain. Bro, meron pa bro, yung magpahayagan kayo ng inyong mga, sabi niya, hindi yan magagawa. Parang tinutulan yun. Sabi magpahayagan. Tapos siya tinutulan niya, hindi daw yun magagawa. At mahirap yun. Dapat hindi na sinabi sa Biblia, kundi hindi mo pala magagawa. Kaya nga sabi sa magpahayagan kayo mga kapatid. Kaya sinasalita niya puro tutol sa Biblia at tutol sa salita ng Panginoon. Tapos palakpapan ng mga kapatid. Ewan ko sa inyo mga kapatid. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami sinasabi namin, no? Yung kung tinawid sa amin, siya namin tinatawid sa inyo. Pero sabihin niyo magpahayawat. Nako. Tinatanggal mo, binabawa. Kung nasa Biblia, nakakatakot ka kapatid. Ikaw pa naman ang binilina, nakakatakot ka. Bakit? Saan kaya kami dadali kung kami makikinig sa iyo? Durin mo utos sa Biblia, magpahayagan kayo. Tapos sabi mo, mahirap 'yon.
Mahirap magawa yun. Patay tayo dyan. Duri mo yung Diyos na kinikilala mo, tinalikuran mo. Ngayon, pumunta ka sa ibang Diyos. At yung Diyos mo, pwede na magkaroon ka ng walang pahayagan. Tinutulan mo na yung nakasulat sa Biblia. Kaya inong salita ba yun? Nako, patawarin ka ng Diyos, oh. Bro, sa isang lohika, sa logic, mahirap mo Kapatid na po, sir, magpahayagan tao ng Deuteronomy po, 33:1. 33:1 po. Sige ba, kapatid katulad Noli? tayong dalawa. Di ba? Katulad tayong dalawa. Di ba nagpapahayagan tayo minsan ng ating mga saloobin na, di ba? Mas mahirap ba yan? Ang dali, di ba? Okay. Meron tayong pinag-uusapan, nagpapahayagan tayo ng mga admisan, hindi tayo nagkakaano, pero bandang huli, nagkakaayos. Hindi sa kanila pa hindi daw pwede. Kasi sabi niya, Mga kapatid, opo, yung sinasabi ng kapatid ng Noli, no? Kami po dito, no? Kung halimbawa, no, ako ay may pagkakamali sa salita, no? Sinabihan ako ni kapatid ng Noli, di ko ba pakikinggan yun? Sasabihin ko ba, masama ka, i-block ka, masamang diwa ka. Ganun ba? Hindi. Nag-uusap-usap po kami, no? Kasi maaaring halimbawa, nabuksan sa kanya, sa akin hindi. Magkakaisa tayo eh. Magkakaisa tayo. Dapat magkaroon tayo ng isang diwa lang. Kung halimbawa, yung kapatid, hindi naunawaan yung sinabi mo, binilinan ka pa naman. Hindi niya naunawaan. Nagtatanong sa iyo ngayon. Brad, kasi medyo ano ako eh. Imbis na sagutin mo, sabi mo, ay, kalabang ka na ng diwa, masama ka. I-block na yan. Tapos, iaano mo doon sa mga kapatid na, o kato mga kapatid, si ganito, may laban na kagad. Pagtanong lang, patawarin ka naman ng Diyos, oo. Di ba dapat na pagtibayo mo yung kapatid, ay, hindi kasi kapatid, ganito yan. Halimbawa, no, sinasabi sa kawikaan, ganito yan. Ganito, paliwanag mo na maigi. Kasi yung kapatid, maaaring na, meron kasing gano'n na kapatid na, kumbaga hindi kagad makaunawa eh. Pero kung ipapaunawa mo din, sa pakusahan mo, no, paliwanagan mo, baka sakali maunawaan niya na yung punto mo. Ganun lang yun. Kaya kami nag-alisan din eh. Kaya magtatanong ka lang, kasi talaga naman eh. Di ba? Paduda-duda eh. Di ba? At ang unang-una niya mga kapatid, kaya kami nag-ano dyan. Ako, nung nandyan ako, kumbaga ako, nagtiyaga pa nga ako kasi umaasa nga ako sa Diyos na, kumbaga, mababago yung kanyang sinabi. Mas lalong lumala eh. Ang nangyari, nagbawas na nagbawas. Inalis na yung salita ng Diyos. Ang nilalagay na yung kanya. Nakakatakot yun. Unang-unang tinanggihan yan. Hindi, sabihin mo kapatid na Roland, di ba? Di ba? Yun ang hinahanap mo sa akin? Hindi, pagkitapat ka. Di ba yun yung hinahanap mo? Hindi ako magkakalkal ng hiwaga. Di ba? Ayaw niya ng hiwaga. Bro, meron daw hiwaga ngayon na lumabas. Gusto mo malaman? Kung malaman ng mga nakikinig. Yung kabibi daw, may perlas. Ako mamamig ko. Wow, hiwaga. Ibig, nasa kabibi ang perlas. Hiwaga. Yan ba mga ngaral na? Hindi naman niya sinabing verbatim na yun. Pero kaya lang yung sabihin niya, ano pa saan ba nakukuha ang perlas? Kabibi. Tawarin ka ng Diyos. Talaga. Bibigyan ka pa ng halimbawa, isablay ka pa. At pa yan? Yan ba ang mga ngaral na simpleng bagay? Naku po, ewan ko. Baka hindi niya alam. Yung perlas, hindi lang sa kabibi. Kaya nga po ganun ba? Lagi na lang ba natin kasi ang aral niya laging talagang sablay eh. Alam mo mga katotoo mga kapatid, no? Pangkaraniwan, ang perlas nakukuha sa kabibi. Pero hindi ko mas nasa kabibi, sasabihin mo ang perlas sa kabibi lang makukuha. Mali ka dyan. Ngayon, tutulan mo kami. Para makita mo yung katwiran. Di ba? Di magtagpo tayo ng katwiran. Yan lang naman yun eh. Sabihin mo ang bibi, ang perlas sa kabibi lang nakukuha. Mali ka na dyan. Pangkaraniwan, ang perlas nakukuha sa kabibi. Yun ang dapat mong maunawaan. Binilinan ka pa naman eh. Pero hindi lang ang perlas nakukuha sa kabibi. Yun ang dapat maunawaan dyan. Hiwaga ka. Ito mga kapatid, no? Yung sinasabi dito, 30 years uno. At ito ang basbas na ibinasbas ni Moises. Tao ng Diyos sa mga anak ni Israel bago siya naman. Si Moises, tao ng Diyos. So yung sinasabi naman doon sa isa, sa 2 Timoteo 3:7, tao din ng Diyos.
Ibig sabihin no, ang punto dito, kung tao ba ng Diyos, hindi ka ba susunod? Sumunod ka. Pero dapat, bago ka sumunod, makinig ka muna. Kasi yung tao ng Diyos, tinuro ang lubos. Tinuro ang lubos yun. Sa lahat ng gawa ng mga mabuti. No? Gawang mabuti. Pero kami mga kapatid, ang gawa naming mabuti, hindi katulad ng gawa ng MCGI. Gumagawa kayo ng mabuti, pero hindi pa yung babaw. Hindi na kailangan ng picture-picture. Kaya sila naghahanap ikaw, ano naman ang ginawa mo? Di ba? Bakit? Papakita ba namin? Hindi naman yun ang gusto ng diwa ng Diyos eh. Di ba? Sinabi mo pag naglilimos ka, ipakwento mo. Sabihin mo dun, paglimos ka. Para makita nila. Ganun ba? Mali. Pag naglimos ka, di ba? Wala ka alam. Kaya nga lagi, no? Mag-aayuno ka sa lihim. Manalangin ka sa lihim. Maglimos ka sa lihim. Lahat ng bagay sa lihim. Bakit? Lahat ng ginagawa mo sa lihim, gaganti ng ama na nakakakita sa lihim. Mali ka kasi ng unawa doon sa liwanag na dapat makita. Tsaka doon sa kabuhayan na dapat makita. Mali ka kasi ng unawa doon, kapatid. Kaya delikado eh. Gumamit ka kasi ng sitas. Oo, narinig ko na yan eh. Nandiyan pa ako nun. Pero tutol na ako dyan. Kaya lang, kumaga, katulad ng sinabi ng kapatid na KNP, si Brad Roland, yung sinasabi niyang hiwaga, ang ganda nga ng sagot niya eh. Tinanong niya kasi, di ba yan ang hinahanap mo sa akin? Ang sagot ni Brad Roland, ano po kasi, yun po ay pag-asa namin sa Diyos. Ang ganda ng sagot niya, tinutulan pa. Dapat yun na nga sinabi niya. Tama. Kasi kung tayo ay pag-asa sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung unawa tungkol sa mga hiwaga. Eh hindi. Ano sabi niya? Eh hindi ako magkakagkal ng hiwaga. Yun mo. Eh kasi hiwaga, kakakalin mo. Hindi kinakalkal ng hiwaga para sabihin ko sa iyo, kapatid. Binili na ka pa naman, di mo naunawaan. Ang hiwaga hindi kinakalkal. Pinauunawa ng Diyos yan. Para Saka sabihin ko bro, sa iyo. Kaya kung halimbawa, ang magsasalita, tao ng Diyos, para ito namang itong nagbablog na to, sasabihin mo na, huwag ka magtitiwala. Huwag mo isasalig ang kaligtasan mo sa tao, sa ebanghelyo. Eh, ba't ka pa nagsasalita? Dapat di ka na nagsalita. Tao ka din eh. Dapat ang pinagsalita mo dyan, kung sino man siguro, mga siguro, yung kabayo, manok, baka siguro paniwalaan. Tao ka din lang. Kami mga kapatid, hindi ganon. Depende kasi sa tao yan. Kung tao ng Diyos, nagsasalita ng ebanghelyo ng Diyos, at totoo sinasabi, dapat mo sumunod doon. Dahil meron tinatawag na tao ng Diyos para sabihin sa inyo. At yan ay nasa Biblia. Ganun po yung mga kapatid. Sige po kapatid Noli, para po sa ating kung huling bahagi. Salamat po kapatid na Johnny. Mga kapatid, salamat po sa mga nakinig. Sana po, wag po ang tignan nyo pagkatao namin. Po dapat. Yung tignan po yung pagkatao namin. Kasi kami po, nahihirap lang. Wala po kaming anuman. Yung amin lang po sinasabi. Kasi po, sino po ba ang magmamalasakit sa kapwa? Wala po. Ang iba po, hindi po magmamalasakitan. Ang titignan po niyan, ang sabi nga po ng kapatid na Pablo, ang aming tinitiis ay hindi ang inyo, kundi kayo. Tinitignan po kayo, hindi yung inyo. Yung kasi hindi po yung mahirap po man kayo, mayaman. Wala po, hindi po kami namimili ng gano'n. Huwag niyo po kami, kasi po, marami naman po kaming MCGI din na kapatid. Ang hindi naman po nila matanggap, yung kami. Pero yung aral po, tanggap nila yung sinasabi namin. Kaya po, dahil nga po sa kinatigasan huwag niyo po, sabi po, huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Kapatid, ito po para muli po, papasalamat po kami sa isang pagkakataon na ito na nakapagpahayag kami. Kung ano man po yung inyong mga saloob sa amin, maluwag naman po namin tatanggapin kung kami man po mali dun sa aming sinasabi, na sa tingin naman po namin meron po kasi naman talagang bagay na masasabi kayo sa amin dahil naman po kami mga tao lang na mahihirap, hindi naman po kami ano lang po kayo, salita lang po kayo, kung ano po gusto niyo itanong sa amin, tanong niyo po. Awa tulong naman na po ng Diyos, baka naman po namin masagot namin kayo. Marami pong salamat.
At ingatan nawa po kayo ng ating Panginoon. Sa ating pagtulog po, manalangin po muna tayo. Pasalamat po tayo sa maghapon. At sana po gabayan tayo sa ating pagtulog habang tayo po ay wala sa ating mga kamalayan, habang tayo po ay nahihimlay sa ating mga higaan. Ingatan po kayo mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Brother Johnny. Yun po mga kapatid, kami nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na muli po, tayo nagkaroon ng pag-uusap. Pero bago po tayo huling magkapansamantalang liwain, tandaan po natin mga kapatid, ang pagtitiwala po, yan po ay diwa ng sa Diyos. Ang diwa po niyan, sa Diyos po yan. Pagtitiwala ka. Kasi kung tatanggalin mo ang pagtitiwala sa tao, lalabas niya. Dapat kung magkulong ka na sa bahay mo, mag-isa ka na lang kasi wala kang pagkakatiwalaan. No? Hindi po ganoon pagka sa diwa tayo ng Biblia, sa Ebanghelyo tayo mananangan, naglalagay ang Diyos. Pag tiwala ka, may tinatawag ang tao ng Diyos. Pag sinabing tao ng Diyos, dapat kang manangat sumunod doon. No? Pag matitignan yung kanyang kalagayan, yung kanyang kataasan, pinag-aralan, hindi po ganoon mga kapatid. Kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, ang tayong tumanggap ng totoo at katotohanan, makikilala niyo po malalaman niyo kung aming sinasabi. Yan naman po yung nakasulat sa Biblia. Hindi po kami nagkukwentuhan dito para magparagyat ng mga pulis sarili. No? Hindi po. Tumatanggap nga po kami ito ng mga komento, kung ano po yung masasabi ninyo. At kung halimbawa pa yung mas tama, hindi makikilala natin kung tama yun sa inyo. Yun ang po, kami naman yung tumatanggap kami po, halimbawa, nagkakamali kami. Patawad po, no? Kung tingin nagkakamali kami. Dangan po lamang sa amin yan. Hindi kami magsasalita rito. Kasi kung halimbawa, tao ng Diyos, dapat ka sumunod doon. Gaya ng sinasabi doon sa unang Tesalonica, kapatid na Prosel, sa 2 po at 3. Kasi mga kapatid mo, kami po, hindi kami magsasalita dito. No? Kami, wala kaming batayan. Hindi rin naman sa Biblia. Kasi kung kami wala din naman sa Biblia, dilalabas katulad din kami ng mga religion, wag na lang. No? Ayawan na, ika nga. Pero hindi po kasi sabi nga nung natutunan kapag kung umaga, ikaw ang nakakaunawa, hindi ka lumabas, no? Manindigan ka para sa kapakanan ng mga kapwa-tao. No? Kung kalagayan din lang ng pang-spiritual, nakikita mo na may kamalian, di ba? Kaya nga sinasabi sa unang Tesalonica 2 at 3, sapagkat ang aming inaaral hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. So ganun po mga kapatid mo, kung ano yung diwa na tinatawid ang Biblia, ganun namin sinasabi. Hindi po sa kami kumagay, sinasabi namin, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. Hindi po kami nagsasalita dito para lang kami makahikayat para kami. Hindi po, nasa inyo po yun mga kapatid. Pero kami, hindi po kami nagsaano na kayo para katulad iba na nanggagapang pa. Hindi po kami ganoon. Kaya kung halimbawa po, kami manin dito, mananatili kami ganito, salamat sa Diyos. No? Hindi dahil sa ang Diyos na po ang bahala doon sa mga susunod na mga pagkakataon. Pero para kami pagrangya namin sa sarili. Hindi po kami nagtatawid ng anuman na walang batayan. Hindi nakasulat sa Biblia. Kaya nga itong sinasabi sa Thessalonica, no? Ang aming sinasabi, no? Hindi po sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. Kasi dapat munang makinig Yung sinasabi namin, yung aral yun Aral yun nasa Ebanghelyo. Pakinggan mo muna bago ka sumunod. Kasi mali kasi yung diwa nung sinabi kagad ng taong nag-post, no? Na huwag daw magtitiwala. Huwag kang susunod. Hindi. Kasi dapat maunawaan, bago ka sumunod, nakikinig ka muna. Pakinggan mo muna. Ngayon, kung pinakikinggan mo, tama, sumunod ka doon. Kung mali, ba't ka susunod? Yun lang naman yun Nasa yung pag-iisip yun kung susunod ka o hindi. Pero dapat mong maunawaan, ang utos na pangunahin, makinig. Ang may pakinig na dapat ipakinig, makinig. Yun ang utos. Hindi unang utos. Tsaka ka susunod. Yun ang ikalawa. Yun ang magkasunod noon. Makinig ka muna, tsaka susunod. No? Kaya nga kung halimbawa, nakikinig kami, nagsasalita kami, sinasabi naman doon sa 1:17, 17, kapatid na Prosel, sa 1 po, 7 at 17. Para malaman niyo po yung sinasabi, no? Kasi hindi naman kami pwedeng, sabi nga namin, kung sasalta kami sa amin lang, ayawan na kasi
magagaya lang din kami sa iba. Kaya po kami noon, nung pagkakataon na kami, nagsilabas dyan, MCGI, napunta pa nga kami ng MCGB kaya lang napakagulo din doon. Pagka gano'n kasi wala sa kayusan, sinasabi din naman sa Ikalawang Tesalonika, magsihiwalay kayo doon. Aming iniutos, sabi ng mga apostol, aming iniutos sa pangalan ng Panginoon, kayo magsihiwalay sa kanila. Di ba? Kaya makikita nyo, yung sinasabi namin, katulad sinasabi sa 1:7-7, kung sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita na mula sa akin sa ano lang po mga kapatid, kung kayo po, no, nag-iibig kayong gumawa ng kalooban ng Diyos, pakinggan niyo yung sinasabi namin. Malalaman niyo yung sinasabi namin, kung yung turo ba galing sa Diyos. So, kayo na po magpapasya, no, mga kapatid. Kasi kung halimbawa, tinuturo naman namin, hindi naman kami nagtuturo sa aming sarili. Di ba? Nasa inyo po yun, kung susunod kayo. Kasi kung susunod naman kayo, hindi naman kami susundan nyo Aral po ang susundan ninyo. Ibanghelyo po yun. Ibanghelyo. Kaya, umaga, nasa inyo na po yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Naparito ang liwanag. Pero pinili pa ng tao, kadiliman. Bakit kadiliman? Kasi masama ang kanilang gawa. Ayaw nilang masaway. Yan lang po yun. Yung mga taong gumagawa ng masama, hindi matanggap yung totoo. Ayaw kasing pasaway yun. Pero kung ikaw, gusto mong gumawa ng kalooban ng Diyos, magpapasaway ka. Susunod ka. Yun po ang dapat natin maunawaan niya. Siguro po mga kapatid, salamat sa Diyos po. Hanggang dito na lang po tayo. At Robin po, abangan niyo po yung aming pag-uusapan sa ating pag-uusap ulit. Isang mahalaga naman po. Siguro yung ating pag-aaralan, may bahagi po ng panahon. Yun po, para malaman natin yung bahagi ng panahon. Kasi may panahon. So, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na binigay po sa atin ng Diyos. Ingatan naman tayo palagi ng Diyos samahan sa ating pong pang-araw-araw na gawain. At kapayapaan po ng Diyos ang sumainyo at manatili po ang pag-ibig sa ating mga puso na ano po yung pag-ibig na tinuturo ng Diyos, manatili po sa ating mga puso. At yun po ang aming bilin, no? Salamat po sa Diyos mga kapatid. Nakakaligaya po sa puso na malaman, no? Kayo po ay patuloy na nakikinig. Salamat po sa Diyos. Paalam po.